Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung marami tayong pag-uusapan. Una na, ayun pong Pogo, no, na talagang pinaiinit po ng pinaiinit yung Pogo. Actually, nakalimutan ko yung pamagat. Nakalimutan ko yung pamagat, eh. Teka, tignan ko lang yung pamagat natin. Yun, 'no. Bakit po naka-focus lang sa dalawang Pogo at parehong taga Pampanga? Yan lang po bang Pogo sa Pilipinas? Pagkatapos po ba niyan pupunta kayo sa ibang Pogo o diyan lang tapos iko-conclude niyo na may kaugnayan ng Duterte, kaya may kaugnayan yung mga tao sa Parmali. Mukhang dun yung papunta, eh, 'no? Parmali, iugnay nila, tapos Duterte, ayos na, puwede ng tumigil. Hindi po kami papayag, 'no? Ang tanong po, kung napakasama po ng Pogo, bakit po hindi iban? Nananawagan na kami, iban na yang Pogo na yan. Ewan lang natin. Kasi, hindi natin alam kung ano yung purpose nila, eh. Kung ang purpose nila, napakita niyo na po na masama ang Pogo at kami po ay naniniwala na napakaraming krimen. Ngayon naman, yung panawagan na naiban yan, ang hinihintay namin. Di ba? Okay. Ang dami pong pag-uusapan natin. Isa na yan, yung 20 million. Tandaan nyo po 20 million daw po yung budget sa SONA. Grabe. Patuloy po nag-eepal itong si Tol. Tol, kawawa ka naman Tol. Kailangan mong umepal ngayon. Patuloy pong umiepal si Tolentino. Ano pa ba? At syempre yung pong breaking the record, 4 hours po. Yung bagong Davao City Police Chief po ay 4 na oras lang sa kanyang bagong assignment. Tinanggal din po agad-agad. Aba, ibang uri po talaga tong gobyerno natin, parang pinaglalaroan lang, no? Pinaglalaroan lang po. Ayon pong ating kapulisan ng mga appointment at reappointment na to. Meron din po tayong tanong diyan. Okay, yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Sumagot na rin nga pala si Roque, no? Dami pong pag-uusapan, pero kaya naman po nating tuhugin yan lahat. Unahin na po muna natin tong mga maliliit, no? Ito po, umepal po, patuloy po sa pag-epal itong si Tol. Nagsabi na po yung mga taga Maynila, no? Ano po yung sinabi ng mga taga Maynila? Ayaw po nilang mawala sa Maynila yung Manila Zoo. Hindi po pinag-uusapan yung tatanggalin sa Manila yung Manila Zoo. Ikalawa, ayaw nga pala, meron pa pala, Wawa Dam. Nako, tuwan-tuwa po. Yan, kaya ba niyo? Tuwan-tuwa po yung mga loyalists. Malapit na raw pong malutas ang suliranin ng Metro Manila. Isa pala to sa isa pala to sa ipagmamalaki sa SONA, no? Yung malapit na raw pong malutas yung problema ng Metro Manila dito po sa tubig dahil matatapos na ng administrasyong ito ang Wawa Dam. Okay. Yan po mga pag-uusapan natin, no? Una-unahin na po natin itong mga epal lang. Pinagpilitan pa rin po ni Tol, no, yung kanyang proposal. May sakit pala to sa kakulitan, no. Pwede naman daw pong ilipat talaga ng Maynila yung Manila Zoo at sila pa rin pala mag-ooperate.
Akalain mo yun, tol, no? No? Gusto mo pala, tol, ilipat sa Rizal. Tapos ang mamamahala po yung mga taga Maynila. Sa usapin po ng lapit, sabi ni Tol, mula po sa yung ano po, yung paglilipatan diyan daw sa may Geo Reserve sa Masungi. Hindi ko po alam kung saan yan eh. Malapit lang daw po yan dito po sa huling istasyon sa may Antipolo ng LRT. O tol, ha? Para sabihin ko lang sa iyo, yung pong Manila Zoo, nilalakad lang ng mga taga Maynila. Mas malapit. Ano ba pakialam mo talaga? Makulit po pala to. Thank you very much kay Mir na nagbigay po ng $9. 9 Mir. Ay, si Mir. Si Joby Music po na nagbigay ng 9 Mir. Hindi ko po alam kung ano po yung Mir. Ayan. Thank you very much sa iyo, Joby Music. Si Joby Music ba ano na? Gusto mo lang umepal talaga, tol eh. Alam po ninyo yung mga mayayaman talaga hindi nila maunawaan eh. Ang sinasabi ni Neto ni Tol, para daw natural habitat. Yung mga orangutang, yung nandudura ng orangutang, yung pinaiinom natin na soft drinks na orangutang diyan sa Manila Zoo. Yung mga nandudura diyan ng mga unggoy para daw ilalagay doon sa natural habitat. Alam mo tol, no? Hindi mo naintindihan yung sinasabi mo eh. Iba yung kalagayan ng mga katulad mong mayayaman, no? Tinitiyak ko sa iyo, hindi na makakapunta yung mga taga Maynila sa Manila Zoo kung ipagpipilitan mong mapunta yan sa Rizal. Matigas ang ulo mo, tol eh. Bilyon ang ginastos ni Yorme dyan, alam ko eh. Inutang pa yata yun, hindi ko alam kung saan nanggaling. Alam ko, bagong renovate lang yung Manila Zoo. Tapos ipapalipat. Paano yung nagastos dyan? Kasi polluted daw. Polluted daw po yung ermita. Polluted? Ano yan? Ililipat mo lahat ng tao sa ermita dahil polluted yung ermita? Concern ka ba sa mga unggoy? At sa hippopotamus? O patay na yata lahat ng giraffe dyan eh. Polluted daw yung ermita. Alam ko may mga nakatirang tao dyan, tol eh. Unahin kaya natin ilipat sa Rizal yung mga tao dyan. Kasi polluted. Hindi makaunawa eh. Hindi na kami, yung mga tao sa Metro Manila, mahirapan ng pumunta dyan sa gusto mong paglagyan ng Manila Zoo. Tapos, ang mag-ooperate, ang gagastos pa rin daw yung Maynila. Katulad daw ng Boys Town. Nakalagay na raw sa Marikina pero Maynila pa raw hanggang ngayon yung gumagastos. Di ba, napakalaki. Yung Boys Town, hindi pasyalan yun. Malaki ang pagkakaiba ng Boys Town sa Manila Zoo. Kung gagastos ang Maynila at yung mga mamamasyal ay hindi, yung mga taga Maynila ay hindi makakapunta, ano ang logic, no? Minsan makikita mo yung tao eh. Tamang matatalino kayo, may doctoral ka sa sa law, di ba? May doctor of law yan eh. Matalinong tao yan sa aral. Pero nakakalimutan nyo, sa pamumuno, hindi lang po yung pinag-aralan nyo sa law. Sa pamumuno, dapat kinukonsider mo, kaya bang mamasahin yan? Papunta dyan sa sinasabi mo Masungi, o kung saan man yan Banda Rizal, kayang mamasahin ng mga taga Maynila, bukod pa sa ibabayad nila na ginagawa mo komplikado eh. Ginagawa nyo, ilipat na rin natin Manila Bay kasi polluted dyan sa lugar na yan, di ba? Ilipat kaya natin Manila Bay. Doon sa walang dagat. Pwede ba yun, tol?
Ginagawa mo komplikado para ka lang pag-usapan. Masyado kang epal. 6 na taong kang senador, hindi ka namin naramdaman. Pero susuportahan ka pa rin sana namin, tol. Kaso, tinabla mo yung mga Duterte, tol. Kaya, sorry ka na lang, tol. Pasensyahan na lang tayo sa eleksyon. Okay, punta na po tayo sa importante. Hindi ka naman importante, tol. Yung mga suggestion mo, walang pakinabang tao diyan. Breaking record po. Ito po, world record. 4 hours and 38 minutes. Si Patay po. Ito po yung bagong talaga na Davao. Ayun, naupo si Patay sa pwesto bandang alas 8 ng umaga Miyerkules. Ngunit isang tawag mula sa kamkrame humigit kumulang 12:38 ay biglang natapos ang kanyang panunungkulan. Ito ang ginawa ng pinakamaikling reassignment sa kasaysayan ng pulisya ng Pilipinas. Ka-assign lang po ngayon, Miyerkules ba ngayon? Ka-assign lang po ni Patay sa Davao. Tinanggal po agad. Hindi pa po nag-iinit sa pwesto. 4 hours and 38 minutes. Bakit po tinanggal? Na-realize nila taga Davao pala to. Taga Davao, maka Duterte. Bakit nyo po ba kahit na po sino ilagay nyo riyan, marirealize nila yung mayor ng Davao, no? Kahit sino po ang ilagay nyo dyan, mapapamahal po sa mayor ng Davao. Bakit po ba kayo takot na mahal ng mga chief of police yung mga Duterte? No? Nakakatakot po bang mahalin ng mga chief of police yung mga Duterte? Hindi kulang ba kayo sa pagmamahal? Wala ba? Kulang ba kayo sa aruga? Sino man nakakaisip niya, nakakahiya po. 4 na oras lang, 4 hours and 38 minutes. Nung na-realize siguro nila, wala pong paliwanag. Hindi po nagpapaliwanag kung bakit tinanggal agad. Pero na-realize nila na parte pala yan ng Davao Police noon na na-assign lang sa Maynila. Tanggal na agad. I-re-assign na uli. Nakakatawa po kayo. Nakakatawa po tong gobyerno na to. Okay, pag-usapan po natin. Ito po si Roque. Lumantad na po at pinabulaanan. Ito yung hinihintay natin na sagot ni Roque. Kaya lang, parang hindi yata matigas si Roque. Ang sinabi lang niya wala siya, hindi siya, dininay niya na siya ay nagsinungaling, dininay niya na siya ay wala siyang kinalaman diyan sa Lucky, South 99, yung ni-raid po. Ayan. Na offshore gaming, Lucky South 99. Nakalagay po kasi dun sa isang dokumento na si Harry Roque ang legal counsel. So sinabi po ni Harry Roque na hindi siya legal counsel. At saka, hindi ko po maintindihan. Kahit po kriminal, meron legal counsel, di ba? Pag legal counsel ka ba, katulad niya, halimbawa, may kasalanan niya siguro. Ibig sabihin, legal counsel niya may kasalanan din. Hindi ko makuha yung ipagpalagay nyo ng tama kayo na legal counsel siya ng Hindi ba lahat, pati kriminal, may legal counsel? Pero ibig ba sabihin, pag legal counsel ka, may kasalanan ka na rin? Parang hindi ko... Ang gulo ng mga akusasyon nila no? Meron po bang kasalanan si Roque diyan? Kasi si Roque rin umiikot-ikot, ayaw mo pandirektahin ano ngayon kung ako ay abogado, may kasalanan ba ako? Kung ako yung didirektahin ko. Wala bang karapatan yung mga kriminal na magkaroon ng abogado? Meron naman Kaya nga po, mas maganda, dumalo ka na lang, Harry Roque, para naman na
Hindi, total, hindi naman ikaw pinagbibintangang kasabwat eh. Para mabara-bara mo naman yan. Naniniwala ako sa'yo na kaya mong barayin yan si Risa eh. Walang nakakabara eh. Okay, speaking ng napakatagal na po niyan, no? Yung investigasyon. Ano po ba talaga yung endgame dyan sa investigasyon niyan? Ang tanong ko po, bakit kayo nakapokus lang sa 2 pogo sa Pampanga? Bakit po wala nang tinatalakay kayo na ibang pogo pa sa ibang parte ng Pilipinas? Talaga po bang yan na yung representasyon ng pogo sa Pilipinas? Yan 2 na yan? Kung ano nangyayari dyan? Eto tanong kung ano ba nangyayari dyan sa Cavite ay sa may Pampanga na yan, yan na yung nangyayari sa buong Pilipinas? O kung yan na po yung nangyayari sa buong Pilipinas, iba na natin yung pogo. Eh masama pala yung pogo eh. Kasi ayaw nyo na mag-imbestiga ng iba eh. Parang yan na yung sampling. Kumuha sila ng sample, eto yung nagaganap sa pogo. May mga kaso ng torture, may mga kaso ng human trafficking. O ibig nyo po ba sabihin, iko-conclude ninyo na lahat ng pogo sa Pilipinas ganyan? Kasi mukhang ayaw nyo na eh. O focus lang kayo talaga sa 2 pogo. Next Senate na uli yung iba. Dapat malinaw na. Linawin nyo. Ngayon, ito po ang pahayag nito ni Risa Ontiveros. Sabi ni Risa Ontiveros, ito po babasahin ko lang. Mukhang Parmali Group ito. Same cast of characters. Senator Risa Ontiveros flags a possible connection between illegal pogo operations and the Parmali controversy. Okay, so ibig sabihin, pinagbibintangan na ngayon, inuugnay na ni Risa Ontiveros, meron na ba napakulong sa Parmali? Dapat may mapakulong muna. Alam nyo kung bakit kayo pumalpak sa Parmali? Alam nyo kung bakit ayaw pumirma ng mga miyembro ni Dick Gordon? Kasi 7 buwan yung inimbestigahan yung Parmali. Walang testigo na nagsabi na involved si Pangulong Duterte. Wala rin pong dokumento na nagsabi na involved si Pangulong Duterte. Pero po ano ang lumabas sa ginawa ni Gordon? Involved ang utak yata, parang utak pa si Duterte. Hindi talaga papayag yung mga senador. Kasi hindi nababanggit man lang eh. Ngayon dito po, hindi po nababanggit si Duterte, walang testigo. Ang pinupuruhan po nila, Sigo, ikaw ba ay totoo yung pangalan mo? Napatunayan na hindi totoo, na pinatutunayan nila na Sigo ay nagnakaw ng identity, sinuspindi siya bilang mayor, nakapokus kay Go, maraming kasalanan, asawa na ni Santanas. Ganun na kung ilarawan si Go. Lahat na ng kasamaan nagawa na eh. O ngayon, ang tanong, ano na nga yung sasabihin kong tanong? Ayun. May nakita na naman sila ugnayan dito kala Michael Yang. Ito rin po yung mga Michael Yang. Yan rin po yung sa Parmali. Tapos, si Michael Yang naman, ugnayan naman kay Duterte. Lagi po yun eh. Diyan din sa Congress. Droga, Michael Yang. Tapos ipapasa na naman ni Duterte. Napaka-ironic, no? Iniimbestigahan nyo si Pangulong Duterte dahil ang dami namatay sa kanyang war on drugs. Tapos siya ngayon na magiging utak ng palalabasin nyo ngayon, siya ngayon yung utak ng droga sa Pilipinas. Puta. Ibang klase talaga tong mga to eh. Alam niyo, hindi nyo po maloloko yung mga tao. Halimbawa to si Risa Ontiveros. May establish niya daw na may ugnayan yung Parmali. Yung pala yung gusto nyo. May ugnay kay Duterte lang. Tapatin nyo na kasi.
No? Para hindi tayo nag-aaksaya ng panahon. Okay. Ngayon, balikan natin yung tanong ko. Napakasama po pala ng Pogo eh. Bakit po walang nananawagan na iban? Bakit si Rizon Tiveros ayaw niya namang iban yung Pogo? Bakit po ayaw niyong iban yung Pogo? Bakit si Pangulong Marcos hindi sinasabi iban na yung Pogo? Bakit yung mga tao sa gobyerno ayaw iban yung Pogo? Eh, ang sama-sama pala. Ganun pa rin ba tayo? Ibintang nyo lang yung Pogo kay Duterte tapos tigil na? Hindi po. Dapat may aksyon kayo. Masama yung Pogo, ayon sa investigasyon nyo, biruin nyo, lahat-lahat na. May mga may mga takasan pa, may mga yung mga niraid nyo na napakagagandang mga bilya, buhay bilyonaryo yung mga sinasabi nyong mga kriminalidad. Pero si Alice Go lang yung kilala natin, ha? Eh sa PAOK CC, si Alice Go pinaka small player lang. Bakit po kaya Senator Ontiveros, bakit ayaw nyo pong imbestigahan yung big player? Bakit po wala kayo iniimbitahan na big player? Bakit small player lang? Ipapakulong na ngayon dahil may sabpina na. Ayaw dumalo. I-issue na ngayon ng warrant of arrest. Ang tanong, bakit yung mga big player, walang warrant of arrest, walang imbitasyon, wala lahat? Bakit kaya? Bakit hindi iba ng Pogo? Paulit-ulit ako, no? Bakit hindi pwedeng iba ng Pogo? Alam niyo po kung bakit hindi pwedeng iba ng Pogo? Nagsalita na si Martin. Hindi siya payag na iba ng Pogo. Nagsalita na si Martin. Wala nang magbaban ng Pogo. Nagsalita na si Martin. Di ba? Hindi po. Ito nakikita ko eh. Kinakailangan hanggang Pampanga lang kayo. Huwag na kayong lumabas. O sige nga, imbestigahan nyo nga yung iba. Imbestigahan nyo nga yung ibang Pogo. Bakit po ayaw ninyong imbestigahan yung ibang Pogo? Di ko rin maintindihan eh. Marami kaming di maintindihan. Bakit 300 plus, sabi ng 300 plus ang illegal na Pogo. Maliit lang si Alice Go. Small player. Bakit po ayaw nyong tukuyin? Ayaw nyong malaman ba yung mga big player? Wala kami naririnig na isasapi na yung mga big player? No? Ayaw iban. Ayaw nila ipaban kasi nagsalita na si Martin. Hindi siya papayag na maban. Okay. Punta tayo rito. Pam Dela, thank you very much sa $2. Alam niyo po, ito pong Wawadam, no? Yan po yung pinagmamalaki nila na yan po yung sinasabi natin. Huwag po natin sabihin na hindi proyekto yan ni Pangulong Marcos. Proyekto po yan. Actually, pwede bang ipagmalaki yan ni Pangulong Marcos? Hindi po tayo ganun eh. Kung matatapos yan sa panahon ni Pangulong Marcos, dapat niyang ipagmalaki yan. O di po ba, Mr. President? Ano po yung gusto namin sabihin? Lahat ng naipagmamalaki ninyo, yung mga itinuloy ninyong proyekto ni Pangulong Duterte. Kung sana, ito yung gusto kong ipunto rito eh. Kung sana lahat na lang ng proyekto ni Pangulong Duterte
ay itinuloy po ninyo, maganda sana ang Pilipinas. 'Di ba? O, tignan po ninyo yan. Yung tinutuloy nyo, yung subway. Okay yan. Pag natapos yan, yan, inyo yan. No? Pwede nyo ipagmalaki yan. Kasi tinuloy nyo yung magandang proyekto. Sa totoo lang, wala po kayong magandang proyekto na kayo nagsimula eh. Kung tinuloy-tuloy nyo lang sana, lahatan, wholesale po, tinuloy-tuloy nyo. Lalo na po yung friends to all, enemies to none. Hindi sana tayo na peste-peste ng ganito. Wala sana tayong problema sa mga foreign investment, sa pagpasok po ng, di ba? Ibig sabihin, may naipagmamalaki naman si Pangulong Marcos, yung mga tinuloy niya. NTFL CAC, tinuloy niya, very proud siya. O, patapos na talaga kung tuloy-tuloy. Huwag ka lang yung bumaliktad at makikipag-usap ka uli sa mga makikipagpisto ka uli. Nako. Di po ba? Lahat ng magaganda niyong proyekto, pagtutuloy nung kay Duterte, yan yung pinangako nyo eh. Si Pangulong Duterte, kakaiba po utak nyo, hindi po nyo kayang mapantayan yun. Sana, ang ginawa talaga ninyo, tinuloy nyo yung mga proyekto lahat. Diyan tayo na peste. Sa hindi nyo tinuloy yung friends to all, enemies to none. Hindi kami magiging dilawan. Kasi yung dilawan ganyan eh. Ay, proyekto yan ni Pinoy. Proyekto yan ni Pinoy. Putya, proyekto pala ni Pinoy. Bet hindi natapos. Marami po natapos si Pangulong Duterte. Okay na kami. Yung mga hindi natapos, tapusin nyo. Yun naman talagang kasunduan eh. Itutuloy ninyo eh. Dahil hindi naman talaga matatapos lahat eh. Kulang ang 6 na taon sa dami ng proyekto ni Pangulong Duterte. Pero napakarami po na nasimulan at napatapos. Hoy ka din. Inoy ako. Hindi po kami, hindi kami makikipag-agawan. Pag natapos mo yung Wawa Dam, tsaka yung Kaliwa Dam, alam naman natin na sinimulan niya ni Pangulong Duterte. Yun naman talaga dapat eh. Di ba? Yun naman talaga dapat. Yun yung kasunduan, kaya ka namin binoto. Kaya ka namin sinupuertahan. Ang dami mong hindi tinuloy. Magdano pa rin tayo, meron pa rin tayong kampanya sa droga, pero walang mamamatay. Puta, yun ang importante, walang mamamatay. Lahat po ng police operation, mga small time ba yung mga drug lord? Ano yan, bawal sila mag-armas? Sinukuan niya na po yung 1 million pa bahay. Wala nga pong pumapasok na budget eh. Wala pong budget para dyan. Siyempre, yung budget nasa ayuda. Kala nyo naman, tuwan-tuwa kayo namimigay ng ayuda. Masarap talaga yan. Tatanggapin talaga ng tao yan. Pero hindi nyo po nare-realize, no? May mga hindi po kayo, may mga po kayo. Oy, Josephine Pascual, thank you very much sa 99 sa $1 na pangkape. Thank you very much, Miss Josephine Pascual. Mas marami yung hindi nyo nabigyan ng ayuda. Kaya sa bawat binibigyan nyo ng ayuda na natutuwa, may mga gagalit yung mga hindi nabigyan. Pakape ng blue. Kung pwede lang, boss, ayan. Tignan ko lang kung meron pa tayo nakalimutan Baka may mga nakalimutan tayo. Ito po, ginagawa niyong laruan yung assignment sa Davao City. Ito po. Narinig ko lang, nabasa ko lang na isa raw sa dahilan kung bakit na pinagpapalitan yung Davao. Kasi walang paliwanag eh. Wala pong malinaw na paliwanag mula po sa kapulisan kung bakit po pinapalitan. Hindi naman daw, ang narinig ko lang, ang nabasa ko,
hindi walang kaugnayan kay Buloy. Wala raw kaugnayan kay Buloy. Wala rin kaugnayan sa nauna na yung sa war on drugs ni Baste. Pero yung may nabasa ko na kada isang linggo, isang patay, tapos rape, dalawa, parang gano'n. Ibig sabihin, mataas ang crime rate ba sa ano? Ito po official, oh. Ranking po to ng crime index. Dito po sa Asia. Ang rank number 1 po, pinakamataas po na crime index sa Asia. Ano po to Ito po sa 2024. Manila, Philippines, 64.5. Yung iba pa pong syudad sa Maynila na mataas nakuha, Cebu, number 5, 51.6%. Iloilo, 41.1. Makati, 38.7. Yan po yung mga malalaking matataas yung crime rate. Okay. Para sana hindi halata na ito ay normal kasi normal lang daw yung ginawa sa Davao eh. Para po hindi mahalata sana ng mga taga Davao na normal lang yung ginawa nyo, sinabay nyo rin po yung sa Maynila. Tanong ko po ba sa Maynila, nagpalit po ba ng mga chief of police sa Maynila? Nagpalit po ba ng chief of police sa Cebu City at mga station commander? Hindi lang po chief of police lahat po ng station commander pinalitan sa Davao Sa Cebu po, sa Cebu City. Nagpalit po ba? Sa Iloilo at Makati, nagpalit po ba? Hindi niyo po pwedeng ikatwiran na mataas yung crime rate sa Davao, tapos yung mas matataas yung crime rate, hindi kayo nagpalit ng chief of police. No? Paano po hindi maghihinala yung mga taga Davao na pinag-iinitan sila kitang-kita po, no? Sa Maynila walang palitan na naganap. Sa Cebu, sa Iloilo at Makati, mas mataas po 'yun. Top 10 po 'yan mga 'yan ng pinaka matataas yung crime sa buong Asia. O buong buong Southeast Asia. Kaya kawawa talaga yung mga taga Davao Nasa single out nga, correct. Single out talaga yung Davao City. Kaya dapat maganda-ganda naman pong paliwanag, di po ba? Hindi na po katanggap-tanggap yung kasi Davao Teka, baka may nakalimutan pa tayo. Yan grabe pala yung pogo na yan. Buwagin na yan. Okay, pinabulaanan na po ni Attorney Harry Roque. Ito po ang kanyang statement. I am not and have never been a legal counsel to any illegal pogo. Neither was I counsel to Lucky South 99 Incorporated. I also did not participate in preparing Lucky South's organizational chart which identified me as their legal counsel. I vehemently denied media reports claiming that PAGCOR chairman Alejandro Tenco allegedly said that I represented an illegal pogo operator. As clearly stated by PAGCOR chairman Alejandro Tenco in today's Senate hearing, I requested a rescheduling of arrears payment of a leasee and principal of my client, Whirlwind Corporation. Yun po yung kliyente niya, yung babae na sinamahan niya ron. Yun po ang paliwanag ni at mahaba pa po pero yun na lang po. So dinideny niya po na siya yung legal kahit may pinakita ron na siya yung legal officer. Umatin ka na lang, Harry Roque, para naman wala pong bumabara sa kanila
Ikaw kayang-kaya mong barahin 'yan, tiyak. Para mo naman mataplaugan. Kilala ko na 'yan si ano, hindi naman kilala ko na 'yan si Raysa Ontiveros, hindi makakapalag sa'yo 'yan. Natatandaan ko pa bago mag-appear si ano, si Duque. Ang daming sinasabi laban kay Duque niyan, eh. Nung, nakaharap na nila si Duque, ito lang ang tinanong, "Ikaw ba ang, godfather ng, ah, godfather ng" anong tawag dun? "Sindikato diyan sa PhilHealth?" "Hindi po." O wala ng tinanong. Kaya 'pag tatanungin ka lang niyan, Harry Roque, "Ikaw ba ang chief counsel?" "Hindi po." "O bakit nariyan pangalan ko?" "Ewan ko po." Oh, tapos. Wala. Hair follicle lang patunay para makulong yung bangag na presidente.